Paula, do you believe that sometimes God sends the non-believer a believer partner to draw closer to God? Yes and no. Di ako sure. Feeling ko mostly no. I would say mostly no. But ayoko din mag-judge kasi ako, when I met him, non-practicing Catholic ako. Sobrang hindi ako nagpe-pray. Kung nagpe-pray man, alam mo yung pagkailangan lang, yung wala ka nang mapupuntahan, saka ka na lang magpe-pray. Parang ganon. And hindi ako nagmamass, hindi ako ganon. I was a very science person. So, nung nag-meet kami, nag-share siya sa akin. Pero hindi naging kami. Pero alam mo yun, parang nag-keep din siya ng distance niya. But when we met, yun, hindi talaga ako believer. So, in my case, ayoko rin mag-judge kasi it nag-benefit din naman ako. Pero, ayoko din yung, marami na din kasi ako nakitang couples na pinipilit niya. Alam niyang hindi sila same faith. Alam niyang problematic yung karelasyon niya. Hindi sila same ng beliefs. Pero pinipilit niya. And yung excuse niya is, okay lang yan kasi baka ako yung paraan para ma-save siya. So ako parang, so ikaw yung savior. Alam mo yung gano'n, yung maganda yung intentions, pero yung ilalim is, I am the way. I am the one sent by God to save this person. And usually, it doesn't come out. May mga 3 personal friends na ako na gano'n ni sitwasyon. And all 3 did not turn out well. Nag-end din yung relationship nila. Lumabas din yung totoo na yung isa, the guy was just after her for sex. Then yung isa, bumalik siya sa dating hindi okay na life, mga ganon. All did not end well. So, posible, ang sagot dyan, posible gamitin ang believer sa non-believer. But, ang nakikita namin, majority long term, hindi nagiging okay. Bakit? Yan ang tinatawag namin mga lalaki sa church na manipulative evangeligaw. Yeah. Parang ini-evangelize mo kunwari, kailangan mo si God. Pero actually, Ako ang dahilan kung bakit mo makikilala si God. Or, pag magsiseparate yun, wag mo kong iwan kasi ikaw na lang ang parang nagbibigay ng direksyon na ikaw nagpapakilala sa akin kay God, wag mo kong iwan. Ganun. So anyway. God can find many ways. Posible, pero long term, hindi siya nagiging okay. I think because alam ni God our manipulativeness. Tama? So, ang mangyayari, laging ganyan. Ide-defend natin, hindi, mahal ko yan, mahal ko si God, ganyan. And then dulo, maghihiwalay. Pag naghiwalay, lalabas yung totoong motivation. Yeah. Wala naman siya paki kay God, wala siyang paki sa church. Ang gusto lang niya, ikaw, that time. Yeah. Kaya lang, pag wala na kayo, bibitaw siya. Kaya maganda, like sa church, yung ginawa ng kaibigan namin na pastor, pinahihiwalay niya yung couple. Pag nakita niya parang hindi pa stable, ipapahiwalay niya yung lalaki babae. 6 months lang, sasabihin niya, if you really, do you want to marry each other? Opo. Separate muna kayo. Ikaw 6 months, lalaki, mag-grow ka kay God. Ikaw babae, separate, grow ka kay God. Ngayon, pag nag-grow yung dalawa, after, ayan, ikasal ko kayo. Pero dun sa 6 months, kapag biglang, ayoko na, hindi tayo pwede mag-sex, hindi tayo, pag umalis na yung isa, alam mong hindi yan seryoso. So, ang nangyayari sa evangeligaw, usually, nakasex nung lalaki yung babae, Kristiyano yung lalaki, nagigilty yun na parang, Lord, sorry na sex ko yung babae na hindi naman kami kasal. Para ma-appease yung sin niya, dadali niya sa church yung babae. Ngayon, bakit di naman usually nagiging okay? Kasi kapag naging okay yung babae na naging kayo, di lahat na isi-sex mo na. Tama? Tapos sasabihin mo, Lord, pwede ko naman tong i-sex, tapos aayusin mo naman sa church. Dadaling ko na lang sa church. Dadaling ko na lang sa church, aayusin mo naman. Tama? So, maraming nagsabi niyan. Tama? Yung evangeligaw na, hindi ko, ako ang kailangan niya, bla bla bla. Ang dulo naman, naghiwalay din lahat. Tama? Kasi nga, lumabas din naman yung totoong motibo. In fairness sa kanya, di ba minention ko na ako yung unbeliever ako, tas siya yung nasa church at that time. In fairness naman sa kanya, nung nag-start na siya sa akin, lumayo din siya. Parang iniwanan din niya ako for like 2 years. Parang hindi pa naging kami. So, in fairness naman, kasi parang, may nagpayo ba sa'yo? Or parang conviction mo lang yun na lumayo? Hindi, may time kasi, di ba, lumayo ako because I really wanted to see na if maghiwalay tayo, itutuloy mo ba on your own? This is RM, Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at nina.